Okay, friction loss of bearings. So lahat ng bagay na bilog o lahat ng bagay na may gulong o pabilog is may bearing. Yung bearing is parang tumutulong yun para mapaikot ng husto yung isang bagay na yun. Sa sasakyan, sa bisikleta, may bearing yan. Yung gulong ng ating mga sasakyan, part of its steering wheel, both front and rear wheels, may bearing din yan. So, doon sa mga galing sa mga may alam na sasakyan, ang bearing is meron sa harap, meron sa likod. So, ang itatakil natin ngayon is friction loss of bearings, no? So, ang formula ng friction loss due to bearing is i-multiply mo lang lahat, yung coefficient of friction, yung velocity, tsaka yung load ng bearing. I-multiply mo lang siya lahat. So remember, sa science, sa physics, natutunan natin na friction is a force that opposes motion. So, yung energy is nawawala as heat, no? At nawawala yung efficiency at effectivity ng bearing kapag marami na siyang friction loss na nangyayari. So, again, science term and automotive term to. Pero lagay na lang natin sa science. So, kasi lahat naman may bearing di ba? So, ang ano rito is magkuano ka ng friction loss. Yeah. Yung velocity is meter per second, yung load is newtons. So, yung bilis at saka yung load, yun ang factor dalawa sa factors na nag-i-initiate ng friction loss and yung coefficient of friction. Friction coefficient. Depende sa material yun. Ayan, may napag-aralan pala ako sa physics, no? Katulad din ito nung napag-aralan natin sa physics, pero in-apply lang natin sa actual thing, which is yung bearing. So, yung sagot natin is measured in watts. So, yun. So, yun ang pwede natin ilagay dyan. Ito. So, ito, na-recall natin na pag-aralan natin sa physics plus na-apply pa natin sa actual thing, which is dun sa mga sasakyan. So, yun lang pa.